nakalagay po sa 4136 yung unauthorized modification. Kuha niyo po. Ngayon po, kung ikaw mismo sa sarili mo alam mo na mas lampas siya sa decibel at nakita mo modification po. Hey, what is up guys? This is Ed Ride. So pag-uusapan natin ngayon yung regarding sa exhaust ng mga big bike, no? So damay na rin natin yung mga small cc displacement, kung ano yung magkapasadahan na rin natin kung ano yung general rule talaga regarding dito. So nagpakabit kasi ako ng exhaust. Ito nga pala yung kinabit kong exhaust sa Ninja 500 ko. Si project, syempre sound check na rin tayo, no? So ayun, kinalawang na kagad yung spacer, nakakapalit pa lang, nabasa kasi ng ulan. Pero goods na mga ka-throttle, maayos na siya compared nung nakaraan. Tapos wala pa rin siyang spring, so okay lang naman kasi hindi naman na siya gumagalaw kasi may rubber naman dito na stopper. So ito pa, meron pa siyang mga tornilyo, so hindi talaga siya gumagalaw, no? Or hindi rin siya matatanggal, parang useless na rin kasi yung spring dito, kaya hindi ko na rin pinalagyan. So ayun nga pala, SC Project, open pipe siya, meron siyang dB killer or parang silencer, or parang bawas lang sa decibels, no? Pero tinanggal ko para buo yung tunog talaga. So ayun, open na open talaga siya, no? So sound check tayo. Ninja 500 SE, actually pang Ninja 400 to, so swak din naman siya sa Ninja 500 SE Project. So ayan, check natin. And sound check. Naririnig nyo pa ba? So birit natin, no? Ayan, naririnig nyo yung tunog, buong buo talaga. Para sa akin, nagpaganda pa ng konti yung backfire nya. Parang medyo may backfire siya, so nagpaganda ng tunog siya mga ka-throttle. Pakinggan nyo. Sobrang solid, buong buo yung tunog mga ka-throttle. Tapos sobrang angas niya tignan. So ano nga lang pala to, slip on SC Project. So hindi ko na siya pina full system, siguro sa kana pag medyo may budget na. Pero mukhang hindi naman kailangan, no? Kasi napakaganda naman. Para sa akin, goods na goods talaga siya. So ayan, medyo nakatutok pa siya sa taas, no? Kaya hindi tatamaan yung kasunod na rider. So dito papunta yung hangin niya. So if ever na bomba ka man dyan, hindi ka makakaperwisyo. Kasi dito pupunta yung yung kumbaga parang pressure niya, or yung usok niya, or yung hangin. So hindi tatama sa kasunod mo. So hindi rin naman mapapaso pag meron kang angkas, no? Kasi hanggang dito lang naman. So para sa akin mga ka-throttle, sobrang okay. Yan, sound check na natin. Takbo na natin. Ayun, pag tumatakbo siya, sobrang ganda rin ng tunog, no? Sobrang solid na upgrade talaga mga ka-throttle. Actually ito pala yung upgrade na ginagawa ko dito, pero sobrang solid talaga. Worth it na worth it para sa akin. So magkano lang bili ko dito, no? Sa Shopee ko pa binili to. Biruin mo sa ganong upgrade lang, sobrang satisfied. Parang wala pang 2,000 to mga ka-throttle. Wala pa pang daanan to. Wala pang paikot. Kung nakita nyo naman sa unang review ko pa lang, or unang video ko pa lang dito sa Ninja 500, nakita nyo meron ka agad meron ka agad exhaust, kasi pinalitan ko agad nung nabili ko siya. So labas tayo dito sa C5. So ayun, pag-usapan natin mga ka-throttle, kung bawal nga ba talaga sa big bike yung mga open muffler, no? Or open pipe, or yung mga may ingay, let's say, no? May ingay na tambucho kahit hindi na open pipe. So masabi ko lang dyan mga ka-throttle, ang national limit talaga natin sa buong Pilipinas, ang decibel limit talaga natin 99 decibels. So dating 150 yan, 99 decibels na lang. Pero may tamang guideline sa pagkuha ng decibels kung i-apprehend ka mga ka-throttle. Woo! Solid!
So ang masabi ko lang mga ka-throttle, hindi pwedeng basta sino-sino na lang ang pwede manghuli, no? So ang kailangan, ang pwede lang manghuli sa'yo, merong decibels meter. So meron ako nakitang video, in-upload ni Sir Nudge parang 3 years or 2 years ago yata yun. So may nakausap siyang LTO regarding dito. So meron lang ako may nakitang ilang butas. Pero tama rin naman, may point din naman yung LTO. Pero may nakita lang ako na ilang butas. So para sa akin, kung masasabi nyong bawal nga bang big bike, para sa akin mga ka-throttle, no, kung national lang pag-uusapan, bawal naman talaga. Pero pag-usapan natin yung paano yung mga stock, di ba? Like for example, itong Ninja 500, kahit naman stock na ito, kahit hindi tayo bumili ng tambucho or hindi tayo magpalit, talagang maingay na siya. Talagang lalagpas siya sa 99 decibels. Eh medyo maulan lang, no? So like for example, yung mga inline 4 na big bike, so napakaingay nun. So paano na lang ngayon yung 99 decibels doon, di ba? So nasaan yung limit doon? Kumbaga kung pinapayagan nila na magbenta dito sa Pilipinas ng mga big bike na ganun kaiingay, eh bakit manghuhuli sila, di ba? Or bakit maglilimit sila? Eh medyo maulan talaga, no? Solid talaga itong Ninja. Ayan, punas-punas tayo konti sa camera. So kung tatanong nyo mga ka-throttle kung may nanguhuli ba ng big bike, actually wala naman talaga nanguhuli, diba? Kasi sa mga hindi nakakaalam dyan, parang last 2 years ago, 3 years ago, yung Maynila mismo, diba, City of Manila naglabas ng memorandum na exempted yung big bike at saka mga racing car sa malalakas yung tambucho. Kasi nga pwedeng gamitin sa show, or diba isa pang reason na yung mga big bike nga malalaki makina compared mo sa mga small cc displacement, diba? So mas mabilis siya mag-init. So kung decibels talaga ang pagbabasehan, diba, lagpas-lagpas talaga. Kumbaga pwede kasing mag-overheat ang big bike kapag hindi naka-open muffler, or diba, in the long run. So siguro pag bago pa, yung stock medyo okay pa. Pero in the long run, diba, alam naman natin na ang daming big bike na nag-overheat, ang daming issue na ganyan. So isa nga yan, no? Isang issue yan yung tambucho na yan, or yung exhaust. So ikot na rin siguro tayo. Eh medyo pupunasan ko lang yung camera kasi ikot tayo dito mga ka-throttle. Yun nga yung memorandum na nilabas ng Manila, diba? Exempted yung mga big bike doon. So ang pagbabasehan na lang natin dito mga ka-throttle, kung batas sa batas, talagang talo tayo kasi yun yung nakaspecified sa 4136, diba? Pero kung pagbabasehan natin, yung mga makabagong memo, kumbaga hindi na kasi siya updated eh. So masasabi natin na yung isa nga sa pinakamalaking city sa buong Pilipinas, or yung isa sa pinaka highest grosser na country, na city dito sa Pilipinas, eh merong ang exemption. What more pa sa mga maliliit na bayan, diba? Or sa mga maliliit na city. So parang masasabi natin kumbaga meron niyang consideration sa isa sa pinakamalaking city. Actually pagkakaalam ko top 2 yata sa pinakamalaking city ang Manila, no? Unang-unang Makati. So meron niyang exemption. So paano pa yung mga maliliit na city na manghuhuli ng mga, diba? Kumbaga sumunod tayo sa updated. Kasi kung akong tatanungin, hindi naman na kasi talaga updated dyan eh. So siguro papanood ko sa inyo yung ilang clip na galing sa video ni Sir Nudge na in-upload niya, parang I believe 2 to 3 years ago. Po ha, ngayon po kung ikaw po ay walang decibel meter, sa enforcer po, nakalagay po sa 4136 yung unauthorized modification. Kuha niyo po. Ngayon po kung ikaw mismo sa sarili mo alam mo na mas lampas siya sa decibel at nakita mo modification po, i-cite mo, pwede mo na siya i-cite ng unauthorized modification po. Okay. Modified muffler. Okay. Then ngayon po, kung para sa iyo, papasok po sa iyo nang hindi po babagsak yan kahit nag-change po siya ng muffler, basta po pasok po sa standard natin dito sa Pilipinas at dilalampas para sa pandinig mo kahit naka-decibel meter, okay lang po yun. Sige, isa pa sir. Ipalimbawa sir,
ng ano, sira yung muffler niya, yung stock exhaust na sira. Napalit niya ng ano, yung muffler na aftermarket. So, yun nga tanong ko, if halimbawa, palit ng aftermarket exhaust, modified yan, di ba? No sir, hindi natin kagad sinasabi yan kasi may memo tayo regarding dyan. Yung sinasabi natin, yung aftermarket, di ba, nasira yung standard mo, yung stock mo. So, hindi mo na pwede gamitin. Bibili ka ng aftermarket. Yung pasok pa rin sa standard, syempre ang bibili mo. Okay. So, hindi po siya magiging modification. okay sir. Ito sir, itong bike na yan, 650cc. Po. Yung 650cc, normally, when you start, ganun talaga tunog sir. Hindi ito motor hindi ako nasabi na itong motor. More on the motor, yung aftermarket, especially itong mga brand yan, Akrapovic, they make below 99 decibel sir. Nakarehistro po ba sila sa ating standard ano po? Tulad ng DTI, tsaka yung mga nagsicheck po ng mga standard po natin. Yun po ang tinatanggap po natin, hindi po yung mga gumagawa-gawa lang po kung saan-saan. Oo. Kasi po, pag business po, syempre papayagan. Oo. Kasi usually po yung iba ginagamit, pang show, Oo. ano, Oo. meron po tayong standard para sa paggamit natin sa highway. Oh, yes po. Yun po yung ating titignan. Okay. Kaya po tayo may mga decibel meter po na ginagamit. Oh, so ibig sabihin sir, kahit na anong lugar may checkpoint, kahit na wala nang enforcer na mga decibel meter, pwede sila ng mga tiketahan? Pag deputize po kasi ng LTO, katulad po namin, kami po ay nagbabase po sa 4136. Okay. Okay? Nakapalog kasi po sa 4136 yung unauthorized modification po natin. Unauthorized modification. Yes po. Kasi po yung sinasabi natin unauthorized modification ay yung pagpapalit, pagbabago, yun po yung mga sinasabi po natin. Tapos bukod pa po doon, yung minamodified niya po doon kasi po is yung tunog. Okay. So ito kayo from LTO. I am talking about for more enforcer dito sa buong Pilipinas. So ibig sabihin sir, isang checkpoint, hindi kayo from LTO, kahit na mga traffic enforcer, pwede sila mga tiketahan? Sa traffic enforcer po sir, hindi po namin sila deputize, sila po ay deputize ng City Hall. Sila po ay kailangan mag decibel meter. Sinabi doon ng LTO na kapag walang decibels meter, na alam naman nila na malakas, or alam naman natin na talagang malakas sa tenga, lalagpas siya sa 99 decibels, huhulihin na, diba? So papasok na siya sa modification. So para sa akin mali yun, kasi nag-i-interpret ka ng batas na mali, which is magkaiba kasi ang modification sa kumbaga naka-specified kasi na decibel ang pagbabasihan ng modification sa exhaust, hindi yung kung anong klaseng exhaust siya. Kasi pwede tayong bumili ng exhaust aftermarket or replacement, di ba? So punasan lang natin yung camera. So parang nangyari kasi mga ka-throttle, namin dun sa video na parang pag gusto nilang ulihin dahil maingay, wala silang decibel meter, di ba? Parang pwede nilang ulihin kasi papasok sa modification, which is kung ipapa-interpret mo yon, yung batas na yon, kahit sa mga senador or kahit sa lawyer, hindi ganun yung interpretation nun. Kasi nga naka-specified na magiging modification lang ang exhaust kapag lumagpas sa limit, no, sa 99. Pero ang sinasabi kasi nila kapag obvious na, kumbaga hindi na kailangan ng decibel meter, doon na papasok yung parang mag-estimate na lang sila or ipapasok nila sa modification, which is para sa akin mali siya. Kasi nga wala ang decibel meter, di ba? Wala kang patunay. Pero kung pulis ka naman, LTO ka naman, wala namang magagawa ang rider dyan kung talagang gusto mo manghuli, di ba? So yun lang din naman yung masabi ko, wala rin namang magagawa yung mga rider kapag hinuli tayo o hinanapan tayo ng butas, kahit hindi pa nga yan related sa exhaust natin. Kapag ginusto nilang hulihin ka, talagang uhulihin ka. So yun lang kasi yung, kumbaga yun lang yung dating nung ano niya, no, nung sinabi niya para sa akin. So which is parang mali. Pero overall naman, tama naman yung sinabi niya. So U-turn tayo dito. Kulit talaga ni kuya, nagmamadali, no? Balik pa tayo sa mga throttle, parang solid dito, ah.
So pasensya na kayo kung medyo may tubig yung camera natin kasi nga medyo maambon, pero hindi naman ganun kalakas. So kayo mga ka-throttle, ano yung opinion nyo dito regarding sa exhaust? Pero so far naman wala namang hinuhuli. Kasi nga alam naman nila na exempted talaga yung big bike, 'di ba? Sa Manila, 'di ba? Pero kinukonsider na rin kasi ng ilang bayan 'yan. Kagaya nga ng sa Cebu, 'di ba? So sa Cebu kasi pag mga big bike hindi rin nila hinuhuli, meron din silang memorandum diyan. So ang masasabi ko lang sa mga enforcer diyan bago kayo bang huli, ang kulit no? Downshift. So ang masasabi ko lang sa mga enforcer diyan bago kayo manghuli ng big bike, so magkaroon rin kayo ng consideration kasi stock pa lang ng big bike, kapag pinarinig na sa inyo yung tunog, talagang lalagpas na sa limit, 'di ba? Lalo na yung mga inline 4, nako po. Solid ang mga tunog. Kasi aminin natin, minsan napakaingay naman kasi talaga sa daanan, di ba? Para sa ating mga rider kasi maganda yung tunog na yan, pero sa mga netizen o sa mga individual na hindi naman nagmomotor, or yung iba nagmomotor na hindi naman hilig yan, talagang nakakairita sa tenga pakinggan. So yun, nakalimutan kong ikabit yung front cam ko, sayang. Pero okay na yun, no? Sayang naman. Uwi na rin tayo mga ka-throttle. Medyo kailangan naman linisan to kasi mangangalawang kapag hindi mo nilinisan. So ganun natin kaalaga yung bagong motor natin, no? After siguro mga ilang months to, tamad-tamad na maglinis. So I hope na on natin yung camera, kasi pag hindi, yari talaga tayong haba-haba ng nirecord natin. So yun lang mga ka-throttle. Maraming salamat.